Napakasarap pong mapakinggan ang awit na yan. At alam nyo, no, talagang kanina ako ay natuwa na mayroong kagalakan sa aking puso sapagkat akalain yung ang ating unang awit ay Holy, Holy, Holy. Tapos ang tono ay Great is Thy Faithfulness. Kasi hindi natin alam ang lyrics o kaya yung mga salita sa Tagalog. At alam nyo, ang ating pianista, si Brother Adrian, ay napakagaling niya, no? Siya po ay nakikinig lamang at kapag ka ikaw ay aawit, tutugtugin niya na. Kaya palagay ko, kung siguro yung awit ay Holy, 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 palagay ko, Adjel, talaga namang napakasinsero mo, no? Talagang, ang galing, no? Kasi lahat, tayo naman, talagang pinagkakasya natin yung mga ano ba yung syllables, no ba? Yung bawat salita, abay sumasakto din, no? Pero bandang huli, medyo nahirapan ang kapatid na Yoyong. Kasi ang sabi ng kapatid na Yoyong, parang iba na to, ha? Okay. Ayun, so na-realize natin. And, alam niyo mga kapatid, yan po ay bahagi rin ng ating saya, lalo na tayo mga anak ng Panginoon ay, alam nyo, dumaranas tayo kanina sa aking panalangin, maaring ang ilan sa atin ay merong nararamdaman na bigat, maari sigurong ang ilan sa atin ay merong lumbay, ang ilan sa atin ay merong takot, merong pangamba, merong pag-aalinlangan. Pero alam nyo, sa umagang ito, ang nais ko po ay bigyan ng parang pagbalik tanaw o kaya parang isang buod o kaya isang kaisipan, pero gagamit po ako ng ibang bahagi ng salita ng Panginoon at yan po ang binasa natin kanina. So makibukas po kayo sa akin at ang ating pong topic, no, talagang gusto natin itagalog, pero syempre hindi naman talaga lahat ay makakaya natin, no? Kanina, alam ko, nung dumating ang elder, sabi ko, Elder, ikaw din ang song leader. So sabi ko, baka medyo mahirapan ka sa mga Tagalog songs. So, sabi niya, oo nga. Kaya ang kapatid na Jello ay ready rin, no? Sisikapin natin na ito po ay ating maintindihan. Kaya naisip ko na pagka ating pong isa-summarize o kaya bibigyan po natin ng buod o kaya pagsasama-samahin po natin ang ating mga napag-aralan. Magmula nung umpisa, meron po tayong 4 na mensahe, nagtapos last Sunday sa pamamagitan ng ating Deacon Al at napaka-tender ng pagbigay at ang pagpahayag ng ating deacon, napaka-tender pero at the same time ay napakalakas ng kanyang mensahe na sinasabi dito ng aklat ng Jonah. At kahapon sa aming Bible study, no, nabanggit ng kapatid na Adrian, sabi niya, ang isang lesson, kasi mga takeaways, no, kahapon ng umaga, so sa Bible study, ang nanguna ang kapatid na Jason, ang sabi niya ay, ano yung mga takeaways natin from the book of Jonah? Alam niyo, napakaganda, napakainam. At ang isa doon, isang very striking thing sa akin na napaka-powerful ng tinatawag na pagiging makasarili. Napaka-powerful na kapag isang tao ay selfish, ibig sabihin makasarili, at ito ay ikukumpara mo sa isang Diyos na napaka-self-giving, na ang Diyos ay talagang napakatindi ng kanyang pagmamahal, ay talaga namang napakaliwanag ng contrast o kaya ng pinagkaiba na yan. Kaya sa umagang ito, ayan, tinagalog ko, pag-ibig na walang maliw. Pag-ibig na walang maliw, ibig sabihin, kahit ano po siguro ipalit natin dyan, walang hanggan, ang pag-ibig ng Diyos na hindi nagbabago, ang pag-ibig ng Diyos na hindi kumukupas, ang pag-ibig ng Diyos na walang humpay. Katatapos lamang natin ng mga ilang araw na umulan o walang humpay, na kung saan ang ilan sa atin ay natakot sapagkat kapag talagang hindi hinto ay tayo ay kinakabahan. Pero dito sa umagang ito, nais ko ay maging paalala sa atin
na ang aklat ng Jonah ay merong malalim na kahulugan para sa atin upang mag-isip kung ano nga itong dakilang pag-ibig ng Diyos. At alam nyo, next Sunday, Elder will begin. Alam nyo ba na ang Jonah ay merong sequel from the Old Testament? Ang sequel niya ay ang aklat ng Nahum. Okay? Sabi ng mga Jewish people, Nahum. Ibig sabihin, Jonah, Nahum, sequel. Nako, yan ay ating subaybayan. So, Elder will begin, will give the introduction, maaring itakli ang chapter 1 about the book of Nahum. At yan po ay ating matutunghayan. So, kapag ito po ay ating tiningnan, nagpapaalala sa atin ang pag-ibig ng Diyos na walang maliw ay meron po itong kaakibat na magandang paliwanag doon sa aklat ng New Testament. No, kahapon ay nabanggit ko nga, pwede pala na ang tao ay magpakita ng pagmamahal pero punong-puno ng maliw. Ano ibig sabihin ng maliw? Punong-puno ng hangganan, punong-puno ng pansariling kapakanan, punong-puno ng pagbabago, punong-puno ng basta't may intensyon na iba. No? Katulad ng nabanggit ko nga, merong isang napakayaman, no? Businessman. Siya po ay galing sa isang restaurant at siya po ay papasok na sa kanyang sasakyan. Nakita niya na merong isang tao na nakasubsob. At ang sabi niya, ginagawa mo dyan, kumakain ako ng damo. Sa sobrang hirap ng buhay, sa sobrang hirap ng karanasan, abay nakasubsob, kumakain ng damo. Ang sabi niya, ginagawa ko, kumakain ako, wala akong makain eh. Talagang kumakalan ng aking tiyan. So ang sabi niya, halika, gusto kang sumama sa akin? So syempre, kayaman lang, sabi niya, okay po ba? Oo, punta tayo sa bahay. Okay, sige, kaya lang po, pwede mo bang isama ko yung aking kaibigan? Nako, syempre, sige. Tapos yung kaibigan, may pamilya pa na. Pwede bang, kasi ganun din ang kanilang ginagawa sa sobrang gutom at sa sobrang talagang hibaw sa buhay. Akalain mo makain. So sabi niya, sige, alam niyo yung sasakyan niya napuno. Siguro baka hindi lang isa ang kailang nadala. Siguro may mga 10. Abay, nung sila ay nakarating na doon, ang sabi niya, sabi ng mga tao, sabi ng una niya in-invite, sabi niya, okay lang ba? Sorry kasi ang dami kong nadala. Ako lang ay in-invite ko pero dala-dala ko yung aking mga kasamahan. Alam niyo, sabi ng businessman na ito, sabi, okay lang. Kasi meron akong malawak na grounds na napakarami ko mga damo. Akalain niyo yun, nagpakita ng kagandahang loob, nagpakita ng concern, pero yun pala, ang self-interest ay nandun pa rin. Akala na mga yun, wow, makakating tayo sa bahay nito taong tumayaman, na talagang papakainin tayo. Ay yun pala, napakalawak pa ng kanyang grounds, kasi ang dami pa mga ito. Mga kapatid, yan ang sinasabing napakatindi ng selfishness ni Jonah, na sa kabila ng lahat, kung mapapansin natin, if you want to think about the whole story, hindi naawa ka doon sa tanim na iyon, naawa ka, pero hindi ka naawa doon sa mga Ninevites na hindi nga nila alam kung ano ang kaliwat kanan. And so, nakita natin ang napakaliwanag na pinagkaiba ng pagmamahal ng isang taong nagmamaliw, merong personal na pakay, merong vested interest, self-interest, merong ulterior motive, merong pansariling ninanais. Pero alam niyo mga kapatid, when you and I think about God, God's love ay talaga namang walang kupas. That the more na ang Diyos ay nagmamahal, the more na tayo ay nakakaranas ng kawalan, nariyan ang Diyos. But I thank the Lord because of Romans chapter 8. Ayan, titingnan po natin. Ang aking po mga points ay Tagalog, pero yung aking explanation dyan sa ating PowerPoint ay English. So first, let me begin this.
balik muna tayo sa ating English, saglit lang. So the next point is, yung text na nabasa natin, okay, next. Ito po isang bagay na napakaganda. No? Alam natin yan. Papakita ko lang, the believer's triumph. Ayan. So, gumamit muna ako ng Christian Standard Bible. Alam nyo, yung mga tanong na yan ay napaka-powerful. Mamaya ipapaliwanag ko, no? So, yan po ay text lamang, okay? Text lamang. Ipapaliwanag natin mamaya. And then, next, ito yung gusto kong masimulan natin sapagkat, next slide, nais ko na itong ating introduction ay maging isang matibay na foundation. Alam nyo, Elder and I, we don't want to settle, okay, for anything less. Kung ano dapat yung lalim ng context na to ay dapat nating malaman. Kaya nga, we want to be careful, nais natin maging maingat sa pag-handle ng text. At alam nyo, ito po isang journey, no? Ang ating mga leaders ay patuloy na dapat kaming mag-aral sapagkat kapag hindi na ipapangaral ang konteksto, ang buong mensahe ng salita ng Panginoon ay may pagkukulang, okay? Kaya tingnan natin saglit ito. So, unahin natin ang intro. Nais kong tingnan natin the first one. Ayan. First point. Okay, Englishin ko muna, no? So, itong Romans chapter 8. Now, ang ating background dito ay ang tinatawag na the book of Jonah. Okay? So, kapag tinitingnan natin ito, isipin natin itong Jonah, and then as we work on Romans chapter 8. Ang Romans 8, okay, ito daw po ang tinatawag na Mount Everest ng aklat ng Romans. No, kapag sinabi natin Mount Everest, pinakatuktok. Kaya nga totoo, sapagkat nagsisimulang Romans chapter 8 sa salitang there is therefore now no condemnation. Maliwanag yan. Okay, hindi ko na ipapakita, but you can check your Bibles. Ang sabi dyan ay, there is therefore now no condemnation. Therefore, ang sabi, therefore, ano ibig sabihin ng therefore? Conclusion. Okay? Ibig sabihin, eto ang mga na-discuss na nung mga nakalipas at eto na, therefore. Matindi yun. Okay? In the New Testament, it sounds like therefore. Ayan, no? So, it begins with no condemnation. Tapos pagdating ng dulo, walang makakapaghiwalay sa atin. Therefore, there is now no condemnation. Pagdating sa dulo ay wala. Nothing. No, nothing will separate us from the love of God. Alam niyo, napakaganda. Ito, no? Next, si Paul, ito, English na pero huwag kayong mag-alala. Meron siyang ginagamit na speech device. Meron siyang ginagamit na, pag sinabing speech device, halimbawa, ano yung familiar na ginagamit natin yung speech device ngayon? Halimbawa, no? Halimbawa, exaggeration. Uy, ito, nag-exage ka naman. Ano yung sabihin na exaggeration? Pag sinabi exaggeration, parang pinapasobrahan mo. Okay? Para meron kang gustong bigyan ng punto. Ayan. Kanyari, pag sinabi exaggeration ay, wow, kumbaga parang, kanyari, ito na, nakalipas na tubig na kunyari sa inyo, ay nagkaroon ng tubig sa harap. Tapos sinabi na ako, ang lalim ng tubig sa amin talaga hanggang leeg. Pero hanggang dito lang naman, sa sapong. Tama ba yan? In-exage mo kasi nga, maulan sa lahat. So, kung pwede, nang-exage mo, ibig sabihin, talagang pumas ang tubig, pero nag-exage ka. Ibig sabihin, gumamit ka ng sabihin natin ng pasobra, kumbaga sa Tagalog. Kung pwede exaggeration ay makatulong, kung pwede exaggeration ay hindi makatulong, at pwede ito ay ma-always pinatawag na hindi pagsasabi ng totoo. Ayan. So itong device na ito, ayan yun ay ipapaliwanag ko, peroration. Ang ibig sabihin ng peroration, okay, ang ibig sabihin ay si Apostle Paul, gumagamit siya ng paraan na nag-umpisa siya sa pinakamatindi. Therefore, there is now no condemnation.
hanggang sa dumating sa pinakadulo at naroon, nothing shall separate us from the love of God. Na-sustain ni Apostle Paul ang bigat ng kanyang mensahe. Gumagamit siya ng mga terms na very particular, okay, sa New Testament understanding ay talagang napakagaling na record ni Apostle Paul. Napakagaling niyang magsalita, di ba? Ang sabi ni Paul ay my words are nothing, napaka-humble ni Apostle Paul. At ang sabi ng iba, Paul, alam mo, ang pananalita mo ay hindi sapat. Pero sa totoo lang, Paul was actually schooled. Siya po ay nag-aral sa probably the best rhetorical school during his time. So itong peroration na ito, okay, next slide, ito ang kanyang nais. Peroration, ang nais niya ay i-reinforce niya ang mensahe. So what I want to propose, no, ang Romans chapter 8, ang nais niya ay i-reinforce ang message ng Jonah. Pero dito sa Romans, nais niyang i-reinforce ang grace ng Panginoon, ang love ng Panginoon that is beyond measure. Ayan, so number 1, to reinforce the message, hindi lamang yan, kundi mag-inspire ng action. Now, ano ibig sabihin ng inspire action? Mag-inspire ng action sapagkat totoo na dapat tayo ay tumugon. Okay? Mag-inspire. Kung itong katotohanan na ito ay talaga namang ito ay malalim, ito ay isang bagay na talagang dalisay ng pag-ibig ng Diyos ay walang maliw, nais ni Apostle Paul na gawin yan. At nais niyang i-inspire. Yung bang, di ba minsan may patalastas na, bakit ka bumabangon sa araw-araw? Ano ang nag-i-inspire sa'yo? Siyempre, itong mga to, pag iniisip natin sa ating mga burdens, no? May mga bagay na talagang tayo ay na-inspire. How much more? Paano na lamang kung ang ating iniisip ay ang tinatawag na dakilang pagmamahal ng Diyos? Nag-i-inspire siya ng aksyon. And then also, it creates memorability. Ang ibig sabihin, nag-create siya ng alaala. Katulad ng awit kanina, tunay kang matapat. Ang katapatan ng Diyos magmula noon, nung ikaw ay wala pa, nung ikaw at ako ay sinilang hanggang ngayon, imagine niyo hanggang ngayon, may buhay ka at may buhay ako. Paano nangyari yon? Na pwede naman tayo ay isa sa mga taong nakita natin sa kalsada, may aksidente, nakita natin na may trahedya and so on. Imagine niyo kung paano po ang buhay kung wala ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Parati ba nating iniisip na ang bawat araw ay talagang, sabi nga ang bawat gising natin sa araw-araw ay talagang biyaya na lamang ng Panginoon. Wala tayong maipagmamalaki. Ano ang pwede mong ipagmalaki dahil sa ikaw ay ganito, ganyan, areglado ang iyong ginagawa as far as your health and lahat ng mga bagay just to make sure na ikaw ay may mabuting kalagayan. No, at the end of the day, yan po ay biyaya na lamang ng Panginoon sa ating buhay. Kaya dito, makita po natin, yan ang nais ni Paul. Nagsimula siya sa matinding argumento, peroration, ibig sabihin, na-sustain niya yon. Kanyang naitala hanggang doon sa dulo. At eto mga kapatid, dahil dito, nais kong i-correct ang ating maling kaisipan patungkol sa Romans chapter 8 verse 28. Sino sa atin na merong verse sa Romans 8:28? Meron ba tayong memory verse? Sino sa atin meron tayong verse sa Romans 8:28? Well, I'm sure, isa yan siguro sa gusto natin. Pero how many times na ang Romans 8:28 ay distorted, hindi natin naintindihan. Kinukot mo lang, perhaps, just to make sure na meron kong verse na sasabihin, at siguro, dahil sa ang comfort mo ay, well, ganito na yun, wala naman ko, and so, I want to resort dito sa ako. Okay, gusto kong pumunta na lamang dito sa Romans 8:28. Parang ang Romans 8:28 ay parang panakipbuta sa ating
malalim na pagkakamali sa buhay. Are you with me? Okay? Are you with me? Very important. Kaya ngayong umagang ito, i-correct natin yung maling kaisipan patungkol sa Romans 8. Well, hang on, no? Tayo ay pupunta dyan, no? So yan, pinakita. And then, another one, next slide, Romans is more. Actually, akala ng marami, akala ko rin dati na ang Romans ay napaka-theological, napakalalim, pero alam mo sa totoo lang, napaka-pastoral nito. Lalo na kung titingnan mo sa anggulo, parang ganito. Nagsimula ang Roman Church ng mga Jewish people hanggang sa nagkaroon ng mga Gentiles. So ang tanong, anong gagawin ng mga Jewish people, anong gagawin sa mga Gentile, ng mga believers? At itong mga Gentiles na ito, anong gagawin nila sa ilang mga Jewish culture, yung kultura ng mga Hudyo, paano ito, paano natin ina-navigate ito, tayo bilang isang iglesia na. Okay? Nakuha natin? Nakuha natin yung point na yun? Bakit? Anong point there? Very pastoral. Kasi para sa mga Hudyo, teka, yung mga Gentiles na ito, galing to sa mga pagano. Marami silang mga practices na hindi okay sa atin. Ang mga Hudyo, merong tinatawag na kosher. Ang Hudyo, merong tinatawag na, meron silang mga rites and so on. Lalo na ang circumcision. Pero ito mga Gentiles, meron silang pagan backgrounds na maaring sila ay hindi makakatulong, maaring sila ay makasama, napaka-pastoral na aklat ng Romans. Kaya alam niyo, meron isang scholar, ang sabi niya, ang kanyang thesis ay reading Romans backwards. Kasi mas madali daw nating maintindihan when we read the book of Romans backwards, beginning and starting on chapter 16. Alam niyo, totoo nga, may point. Kasi napaka-pastoral. Kaya pala, yung practical aspect, okay, ay ganon dahil pagdating doon sa doctrinal points ay nagpapaalala sa atin na talagang ginawa na ng paraan ang biyaya ng Diyos ay naging bukas maging sa mga Gentiles at yan ngayon ang ating buhay. And then another thing, the importance of application, ayan, tatandaan natin, ano ang vocation ng bawat isa sa atin? Ito, alam niyo, very important. Alam niyo, tayo sa church, so, pinagpipray din natin, no? Pinagpipray namin ni elder, ng mga leaders na, alam niyo, meron na ba tayong estudyante dito, elder, na nag-aral sa CBS at naging pastor o kaya naging manggagawa? Di ko na alam, meron na ba? Wala pa. Alam ko meron pinag-aaral ang Deacon Al at ang Ate Betty, no? Si Inday Elena, ng mga time na yon at sinuportahan nila sa school. At alam ko rin ang ilang sa atin, I know, ang Ate Lisa, ang elder, ay may mga sinusuport ng mga estudyante. Pero iniisip ko, halimbawa kaya, no, meron talaga isang estudyante na nagsimula, okay, sa umpisa hanggang matapos niya. Abay, napakagandang kaisipan. Alam nyo, mga kapatid, ang gandang investment yan. Who knows? Who knows? Na hanggang sa dulo ng buhay ng itong taong to, saan ka galing, MCBC? Saan ka nagpapastor ngayon? O kaya saan ka naglilingkod ngayon sa ganito? Hindi ang nais natin ay, kundi ang nais natin ay mabigyan natin ng sapat na importansya ang vocation ng bawat isa. Now, tingnan nyo. Sa ating leadership, may kanya-kanyang vocation. I'm more in the theological vocation and academic educational leadership. Ang elder natin, ang vocation niya ay ito ay consultant, no? Ang Deacon Manny ay retired banker, ang Deacon Ale ay businessman. Meron tayong kanya-kanyang vocation or calling na hindi natin sinasabi, okay? Hindi ko sinabi kay elder na, elder, iwan mo yung vocation mo at mag-aral ka sa Bible school. Hindi. Okay? Pero si elder, naroon ang kanyang passion, naroon ang kanyang desire na talagang mag-aral. Of course, hindi natin sinasabi, ang bawat isa ay merong papel na ginagampanan. Marami sa atin dito, mga business people, ibig sabihin meron tayong vocation. Ang nais ng Diyos ay ano? Yumabong tayo, maging productive tayo because ang lavish love ng Panginoon, ang kanyang pag-ibig ay kanyang ipinagkaloob sa atin. No?
Kaya ang susunod na point ay, sa Romans, napaka-importante, lalo na sa chapter 8, ang importance ng tinatawag na human flourishing. Human flourishing. Ano ibig sabihin ng human flourishing? Yung bang ikaw ay talagang madidevelop ka ng gusto. Kaya alam nyo ngayon, sa ating church, yung bang vocation mo ay nauuwi, okay, sa isang magandang ministry sa ating iglesia? Okay, tingnan natin. Kasi kung ang vocation mo ay pansarili lamang, okay, narito yung ating mga youth, narito yung ating mga young people, no? Alala ko si Jess dahil siya ay nasa architecture, ibig sabihin, of course, nakita natin, nagkaroon tayo ng renovation ay isang bagay na kung sana, naalala natin, once upon a time, kung siguro tayo matatanda na, meron tayong kasama, okay, na kung saan ay kanyang inalay ang kanyang kakayanan para sa ministry. Now, lahat tayo, ikaw man siguro ay engineer, ikaw man siguro ay, lahat tayo, may papel na ginagampanan. Hindi natin sinasabi na iwan mo, okay, pumasok ka sa Bible school. No. Ang point ng Romans chapter 8 ay basically, para tayo ay mag-flourish bilang mga tao. Kaya alam mo si Jonah, nung siya po ay inatasan ng Panginoon, ang kanyang calling ay prophet si Jonah, di ba? Propeta. May propeta ba na sumuway sa Panginoon? May propeta ba na ang propeta, dadalhin mo ang mensahe doon kung saan gusto ng Diyos? Ayaw ni Jonah. Hindi siya nag-progress doon sa kanyang pagiging prophet. So ang nangyari ay, nauwi siya sa tinatawag na matinding consequences ng kanyang buhay. Alam niyo, totoo yun. Kapag hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, merong consequences, merong resulta. If you ask me, Pastor, I don't know. Okay, the Lord will deal you. I-deal tayo ng Panginoon sa bagay na yan. So, flourishing. And then also, next, itong relentless. Yan. Ito yung walang humpay na sinasabi ko. God's relentless love. Ang walang humpay, yan lang yan, huwag kayong mag-alala, ang walang humpay na pag-ibig ng Diyos ay makikita sa 4 na basic na tanong dito sa Romans. Okay? Alam nyo, ang tanong dito, ang galing. Ano nga yung speech device na ginamit ni Paul? Peroration, Okay. So, ang ibig lang sabihin ng speech device ay, ito palang questions na ito. Next slide, please. Ang mga questions na yan, ito yan. Itong mga tanong, they don't necessarily, questions that don't necessarily demand information. O kaya, pag may tanong, sagot. Q&A. Meron tayong Q&A mamaya sa ating Sunday school. May tanong, may sagot. Okay? Ang questions dito na ginagamit ni Paul, hindi talaga humihingi ng specific na mga sagot o kaya ganito, pero pwedeng gawin. Hindi talaga ito ay informative mismo. Yung facts, bibigay ng facts, okay? Siya nga pala, naalala ko. Yung ating dati pala, yung buwan ng wika, dati pala, linggo ng wika. Oo, linggo lang yon, pero naging buwanan noong 1997, under pa noon ni Fidel Castro, former President Fidel Castro, na yung isang linggo, ano sinabi ko? Ay, naku, sorry. Iba pala si Fidel Castro. Iba pala yun, Fidel Ramos, sorry. Bakit kaya Fidel Castro? Kasi may Fidel Castro din, Sa Cuba ba yun, Elder? Cuba yun. Tayo ay Pinas, Fidel Ramos. Ayan. Na dati pala ay lingguhan, dahil kay Fidel Ramos ay naging buwanan, lalo na yung buong Agosto. Kaya alam nyo, napakaganda nitong ating time, na ating sinasariwa, gusto nating i-celebrate yung ating kultura. Kaya alam nyo, kanina nga, halimbawa sa ating kinanta, akala nyo hindi tayo familiar sa song ng Holy Holy, kinanta natin ang Holy Holy sa tune ng Great is Thy Faithfulness. Alam nyo, hanggang ngayon, iniisip ko, ang galing! Di ba? Ang galing. Pero, ayan. So,
Itong mga tanong na ito ay hindi sagot. Tanong, sagot. Tanong, sagot. No. Kundi ang point ay, ang mga questions na ito ay para nating lasapin. Ang sabi diyan, but to make a savor truths of the gospel. Para ating lasapin. Ayan. So, una, let me go now to first point. Itong mga tanong na ito, again itong mga tanong na ito ay mahalaga, hindi para sagutin ang detalye or what, kundi ang mga tanong ay upang tayo ay maging sapat sa lahat ng hamon ng buhay. Alam niyo, yan ang sinasabi ng verse 31. Okay? Tingnan nyo inyong mga Bibles. Sana may bukas din tayong mga Bibles para ma-compare natin. Tingnan po ang sinabi ng verse 31. What then are we to say about these things? If God is for us, who is against us? So dito makita natin, anong masasabi natin sa lahat ng ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay? Alam niyo, nilagay ko dyan, we have the highest good in life. Alam niyo ba ang mga matandang mga filosofiya, mga philosophers, ang kanilang parating tinatanong, what is the highest good in life? Alam niyo, ang sagot natin ay, kung tayo ay merong assurance, kung tayo ay merong pagkilala sa Panginoon, we have the highest good in life. At itong good na ito, it outweighs all other goods in this life. Tanong ko sa iyo, meron pa bang higit na mabuti sa buhay mo maliban kay Kristo? Ayan, mga kapatid, sagutin po natin yan. Meron pa bang hihigit pa maliban kay Kristo na mabuti, okay? Na mabuti maliban sa ating Panginoon? Meron pa bang higit pang mga bagay? Kailangan nating sagutin ito ng talagang with all of our being. And then, nilagay ko dyan, ang ibig lamang sabi ng the end conditions, the means ay kung itong sinasabi ng Romans na para bagang nakakadena ang ating relasyon sa Kanya, na walang makakapagkalas, na walang makakapagputol, mga kapatid, because of what God is for you and for me. The end. Kung ano ang plinano ng Panginoon sa ating mga buhay, yan ang nais ng Diyos na masunod at wala na tayong hanapin pa. Now, balik ako ngayon sa Romans chapter 8 verse 28. Paano ba natin ini-interpret itong Romans 8:28? Di ba? And we know that all things work together for good. Di ba naalala niyo, may mga salita tayo, all things work together naman, pastor. All things work together po naman. Okay? Well, dahil sa yan ay Romans 8:28, paano mo sasabihin na, teka, wait lang. Mahirap agad no? Mga kapatid, okay, ang Romans 8:28 ay napaka-importante kung nais po nating maintindihan ang buong aklat ng Romans chapter 8 verse 28 is very important. Now, dito sa Romans chapter 8, mapapansin po natin, di ba? Begin on chapter 8 verse 1, di ba? Ang sabi doon ay ang promise na kung saan ay wala ng condemnation, di ba? There is therefore now no condemnation. Naalala niyo last time yung ating pinag-aralan diyan? Ibig sabihin wala ng condemnation, meaning hindi na tayo haharap sa tinatawag na judgment o kaya kaparusahan, hindi na. Kundi ang mangyayari ay, ang sabi dyan, therefore there is no condemnation for those in Christ Jesus, because the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. Here is the work of the Holy Spirit. And then sabi ng verse 12, the Holy Spirit's ministries, napaka-importante. Ang sabi doon, verse 12, so then, brothers and sisters, we are not obligated to the flesh to live according to the flesh, because if you live according to the flesh, you are going to die.
And then dahil dyan sa gawa ng Holy Spirit sa ating mga buhay, bilang tayo ay mga anak na ng Panginoon, nakakaranas tayo, ang sabi ng verse 18, meron tayong pagtatangis, meron tayong tinatawag na groanings. Alam niyo yung groanings? Ito yung tinatawag na lament. Ang ibig sabihin dito ng groaning ay lament ay, Lord, di ba, how long, O Lord? Lord, hanggang kailan? Paano, Lord, hanggang kailan ko mararanasan itong mga bagay na ito? The groaning. Not only yung groaning mo, yung lament ko, kundi ang buong creation. Look at verse 18. For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is going to be revealed to us. 19. For the creation eagerly waits with anticipation for God's sons to be revealed. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of Him who subjected it. So in other words, ang point dito ay, nakakaranas ang buong mundo ng tinatawag na pagtatangis. Ay, kahit ang mga bata ngayon, di ba, parang, ay nako, meron tayong sighings at meron tayong lament. At bilang mga anak ng Diyos, pag nakikita natin ang nangyayari sa sanlibutan, gumaganon din tayo, ay nako, ang hirap naman talaga. Lalo na siguro nung time na, alam mo, iniisip ko no, kung tayo siguro ay merong gera dito sa ating bansa, iniisip ko lang, palagay ko baka iba ang ating buhay ngayon. Imagine niyo, halimbawa lang, no, matuloy ang gera sa between China and sabihin natin Taiwan, or di ba, o kaya maging agresibo, halimbawa lang, palagay ko baka iba ang buhay natin ngayon. So nagtatangis ang buong nilikha ng Diyos. Kaya pag meron tayong nakikitang mga bagay na napakahirap nating isipin, nagtatangis tayo, naglalament tayo, at tayo ay kasama na ngayon. Nagtatangis para sa Lord, Thy will be done. Lord, Thy kingdom come, Thy will be done. So ang Romans chapter 8 ay mahalaga. Now here it is. Ang Romans chapter 8 ay mahalaga sapagkat it is actually, tingnan niyo po all things work together with and not to work for. Ibig sabihin, ganito ang point, no? Follow me. Okay, are you with me? Okay? Now, eto na, no? Sundan niyo po ako. Ibig sabihin ng text ay, all things work together for good with those. So, ibig sabihin, hindi lang ako maghihintay, Lord, I'm just waiting here, and everything works together for my good. Ang point sa text, the very understanding of synergy, o yung tinatawag na synergy, dito mismo sa text na ito ay maliwanag, it is actually to work with. Paano nag-work ang lahat ng mga bagay para sa ating kabutihan? It is when we work with the purposes of God. When we work with the plan of God sa ating buhay. So hindi ka magiging lax, hindi ka magiging passive, hindi ka magiging non-participant, but you are a participant sa bagay na ito. Kaya pag sinabi mong all things work together for good, paano mo nasabi? Yun, actually hindi ko akalain, pastor Wala naman talaga akong ginawa, bigla na lang ganun. Naku, mali yun. At yung iyong ginagawa is actually within the context of Romans chapter 8 na ano, and you are being conformed to the image of His Son. So ang ating participation ay, okay, Lord, I want to follow you, Panginoon. Gusto kong magtapos sa aking pag-aaral, pero Lord, alam ko na may responsibilidad ako, pagbubutihin ko, lalayo ako sa mga hindi magaganda, susundin kita, ano pa mang mga hamon sa buhay, hindi ako bibigay, hindi ako magko-compromise, hindi ako makakalimot sa iyo. Yun. It is actually to work with. Hindi yung maghihintay ka lamang na ikaw ay Lord, Panginoon, hintayin kita, Lord, ha?
Basta all things work together for my good. Kasi ako naman ang anak mo, ako naman ay tinawag mo. The Lord only works when you and I are actually working. Baliktarin mo, pwede rin. When I work, God is working upon me. When I work, God works upon me. How can I know that the Lord works? Lord, paano ko malalaman, Lord, na ikaw ay nag-work sa buhay ko? Dahil sa aking pagpapagal sa buhay na ito. That is human flourishing. Yan ang konteksto. Kaya mga minamahal, okay? Are you with me? Listen very carefully. Ibig sabihin ko, ang field mo, kung ang iyong calling ay maging isang full-time na wife, na mama or mother, you should flourish in your motherhood. Kung ikaw ay tinawag na banker, okay? You should flourish to be a banker. Gagawin mo, kung ikaw ay tinawag ng Panginoon maging professor, kung ikaw maging teacher, kung ikaw maging lawyer, kung ikaw maging doctor, gawin mo ang part mo. Papaano? You want to be conformed to the image of the Lord Jesus Christ. Gusto mong gawin yon sapagkat mahalaga na yan ay bahagi ng ating calling. So nag-work, but we know that all things work together for good. Kaya wag nating ikukot yung verse na yon, na para bagang alam mo na nag-work together, hindi ka naman sumunod sa Diyos. Hindi ka naman naging obedient sa Kanya. Hindi ka naman naging suko sa Kanya, surrendered yung life. Alam nyo kung paano naging maayos pa? Biyaya na lang ng Diyos. Panginoon, hindi ko akalain, Lord. Hiyang-hiya ako sa iyo, Panginoon. Tapos ganito pa, hindi nga ako nag-aral eh. Hindi ko nga pinagbuti, pero naging favorable pa yung result sa akin. Lord, sorry. Patawad. O mga kapatid, ito ang nais ng Diyos. Na malaman natin ang lalim na Kanyang nais sa ating mga buhay. Kaya, legit ba nating kinukote? Kaya tingnan niyo po ang sabi ng Romans 8. Look at verse 29. Yan po ay hindi natin may pag-iwa. For those He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brothers. So ang point na ito ay, lahat talaga binigay ng Panginoon para sa iyong kapakanan, para sa aking kapakanan, to be conformed to the image of His Son. Diba? Very important. Dito sa ating konteksto ay talagang there is something that we need to really consider. At dyan makita natin ang ito sa larangan ng ating paglakad sa Panginoon. Nag-work ang lahat sapagkat alam ko, I am confident that I am doing the will of the Father. Now, next point. Upang tayo ay maging matuwid sa Kanyang harapan. Now, tingnan nyo, imagine niyo po, ganito ang treatment sa atin ng Diyos. I-deal ng Diyos ang ating mga kasalanan. Naalala niyo yung Romans 8:1? May nagtanong, Pastor, yung mga unbelievers patuloy nagkakasala. Yung mga believers nagkakasala din, anong pinagkaiba? Naalala niyo? Ang mga believers ay nagkakasala bilang sila'y anak ng Diyos. Pero hindi natin sinasabi na ito po ay isang excuse, ito po ay isang lisensya para sabi, well anyway Lord, anak naman ako. No. Kung ikaw ay anak ng Panginoon at sinusuway mo siya, mga kapatid, ididil ka ng Panginoon. Pakikutunguhan ka ng Panginoon na maaaring iisipin mo, maaaring sasabihin mo, Lord, bigyan mo lamang ako, Lord, ng pagkakataon, aayusin ko ang buhay ko. Yan, totoo yan. Just as if I never sinned. Dinidil ka ng Panginoon na tayo ay maging matuwid sa buhay na ito para bang tayo ay walang kasalanan. The doctrine of justification. Yan, third point. Yan ang sinasabi ng 33. Okay, basahin ko lang yung 33, no? Hindi ko na kasi nilagay para at least ay makita natin. Ang sabi dyan,
Who can bring an accusation against God's elect? God is the one who justifies. Ibig sabihin, walang akusasyon. Yeah, number 3, upang tayo ay manatili at umasa sa Kanya. Yan ang sinabi ng verse 34. Who is the one who condemns? Christ Jesus is the one who died. Tingnan nyo, ito ay sinusustain ni Apostle Paul ang bigat ng kanyang argument na nagsimula siya, there is therefore now no condemnation. So ang sabi dyan, Christ is the one who died, namatay, but even more has been raised, nabuhay ng muli. At hindi lamang yan, He also is at the right hand of God and intercedes for us. Ayan, no? Kaya nilagay ko dito yung song na, anong pamagat ng song ito? When all around my soul gives way, He then is all my hope and stay. Anong title? The Solid Rock. Tingnan nyo na, when all around my soul gives way, He then is all my hope and stay. Kanina nabanggit ko Romans 8:1, the difference between a Christian and a non-Christian. Ayan, mga kapatid, kaya tingnan nyo, kahit na, pero ito, parati ko narinig, napakatapat ng Diyos kahit ako ay hindi tapat sa Kanya. Alam nyo, huwag tayong masanay sa ganyang salita. Napakabuti ng Diyos kahit na hindi ako tapat sa Kanya. Huwag tayong masanay dyan. Kasi alam nyo kung bakit? Ididil tayo ng Panginoon. Ang katotohanan ay sa kabila ng ating kawalan ng ating walang katapatan, mabuti pa rin ang Diyos. Kaya anong gagawin mo? Huwag kang manatili dyan sa buhay na walang katapatan. Huwag tayo manatili doon na parang sabihin natin, anyway, tatapat naman ng Panginoon talaga. Kahit ano pang gawin ko. No! Ididil tayo ng Diyos. Pakikitunguhan niya tayo. Hindi ko lang alam at hindi mo rin lang malalaman at hindi natin alam kung paano. Pero kapag ka ang Diyos ay nag-deal sa atin. Diba? Ang warning sa Hebrews ay, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. It is a fearful thing to fall into the hands. Yun nga, ito ay apostasy, no? Mabigat yun. So tayong mga anak ng Diyos, kung tayo ay tatalikod sa Kanya, maaaring ang verse 9 ay applicable din sa atin. And then number 4 and the last, ang mga tanong na yon ay ginawa ni Apostle Paul upang tayo ay maging mapagtagumpay. Yan ang sinasabi ng verse 35, higit pa tayo sa mapagtagumpay. Nakita niyo yan? Ang sabi ng verse 35, who can separate us from the love of God? And then on, ang sabi doon, no, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Kinote niya Isaiah chapter 53, because of you we are being put to death all day long. We are counted as sheep to be slaughtered. Bilang mga anak ng Diyos, and we have the Lord Jesus Christ as what? The second Adam. Ang sabi ng Romans chapter 5, na siyang nagbigay sa atin ng kapangyarihan ng victory, na tayo po ay makapagpatuloy sa buhay na ito. Kaya mga kapatid, tingnan niyo po, kung ikaw ay higit na mapagtagumpay, you will see life in a new way. Tama ba? Nakikita mo yung buhay in a new way? O kaya 20 years ago, ganyan pa rin ang buhay na nakita mo. Alam nyo, kung hindi natin nakikita sa panibagong paraan, nako, baka hindi tayo nag-grow. Baka hindi po tayo lumalago. Kapag hindi lumalago ang isang tao na nagsasabing anak ng Diyos, pwede siya maging problema sa loob ng iglesia. Kapag ang isang Kristiyano na sinasabi niya na matagal na pero hindi lumalago, pwedeng siyang mag-cause ng problema sa loob ng iglesia. That is very important. That is very important. And then God preserves in grace. Iniingatan tayo ng Panginoon sa buhay na ito habang tayo ay nagpupunyagi, tayo ay nagpupursige na maging katulad ng ating Panginoon. You see, all things work together for good. Why? Because you want to be conformed to the image of His Son.
Hindi yung ang lahat ay nagiging okay, wala namang kinalaman ng Panginoon sa buhay mo. Delikado po yan. Ha? And then, as I conclude, may ilang mga bagay, ito ay parati ko nang nababanggit. Tingnan niyo po, no? Napakaganda. Tagalugin po natin, the more a person pursues. Kung ikaw daw at ako ay talagang nagsisikay, sumisikap na gawin ang kalooban ng Diyos, alam nyo, nagiging makinang, nagiging glorious ang layunin ng Panginoon sa buhay. At dahil dyan, nako, ang kasipagan mo ay hindi lamang panlabas, ang kasipagan mo ay hindi lamang pagmasaya, o kaya pag may pera, ang kasipagan mo ay hindi lamang pagka-okay ang sitwasyon, pero ang kasipagan mo ay kitang-kita kahit sa gitna ng napakarami mga pagsubok sa buhay. Yan yun. And then as I close, naalala nyo itong sinasabi ko parate, don't let go. Napakaganda. As I close, no, pakinggan nyo lamang. Di ba, ang sabi doon ay, when you've had a lot of troubles and you feel like you're getting low. Ang sabi po doon ay, hindi naman ako prophet, no? I can give you my advice. Don't give up your faith in Jesus. Don't let go at any price. Huwag kang bumigay. Huwag mong hayaan. Careful tayo, no? Pagka nilet go mo, yung mga salita minsan na hindi dapat sa isang mananampalataya, nag-let go ka, nakalimutan mo na dapat ikaw ay maging mahinahon, ikaw ay maging mapakumbaba. Don't let go. Huwag tayong bumigay sapagkat ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Tandaan po natin yung 4 points na yon na ating pong napag-aralan. Tayo pong lahat ay manalangin. Oh Lord, thank you so much for reminding us, lalo na po as we try to summarize the book of Jonah in a new way, using Romans chapter 8. Lord, talagang walang makapaghiwalay sa amin sa iyo. Kahit na nga rin, Lord, minsan amin pong iniisip ang aming kalalagayan sa buhay. Lord, ikaw ay mapagmahal at ikaw ay mapagpatawad. Kung kasalanan lamang, Lord, ang aming iniisip, Panginoon, you are our forgiving God. Ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad. Kaya lang, Lord, sa totoo lang, hindi talaga kami tunay na lumalapit at humingi ng tawad sa iyo. Narito pa rin kami, nakasadlak. Kaya Lord, ang amin na pag-aralan ngayong umagang ito ay napaka-delicate sapagkat ito po ay sensitibo sapagkat kitang-kita nyo ang kalalagayan ng aming mga puso't kaisipan. Lord, magpasakop kami sa iyo. Lord, sundin ka namin. Huwag kaming tumingin, Panginoon, sa mga tao. Subalit, Lord, ang mga tao, lalo na po ang leaders ng aming iglesia, ay ginagamit mo upang kami ay maituwid mo. Panginoon, alang-alang sa aming Panginoong Jesus bilang kami po ay nagdadala ng kanyang pangalan because we are Christians. Lord, help us. Help us, Lord, to be your obedient people because ang inyong dakilang pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Panginoon, gabayan kami sa aming pagpapatuloy sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo ay dumako sa pangalawang yugto ng ating pananambahan. Ito ay ang pag-celebrate natin ng Lord's Table. At kung sino man ang may Tagalog na Biblia, ay kung pwedeng mahiram ko sapagkat gusto kong basahin ang 1 Corinthians chapter 11 sa Tagalog na Biblia.
bago tayo dumako ay tawagin ko ang magtutulong upang ayusin ang ating table. At ang mensaheng ating narinig ay isang mensaheng nagpaalala muli sa atin kung anong puso meron dapat tayo bilang mga anak ng Panginoon. At ang mensahe ay na-prepare tayo sa ating gawain na pangalawa yugto. Napakalalim, napakaganda ng ating narinig na preaching. At sana ay nanahan sa mga puso natin ang ating narinig na mensahe. At walang dahilan na tayo ay hindi mag-participate kung tayo ay anak ng Diyos. At kung tayo ay anak ng Diyos na nagkakamali, nagkakasala, hindi iyon dahilan upang tayo ay hindi makiisa sa pag-celebrate ng Lord's Table. Sapagkat maliwanag sa atin ang sinasabi ng Scriptures na kung ikaw ay anak ng Diyos, tayo ay na-justify at sa ating pagkakamali ay tayo ay makakalapit sa Panginoon at may kasiguraduhan at siguradong tayo ay Kanyang pakikinggan upang maitama ang nalihis nating buhay, mga kasalanan na hindi natin mabitawan. Hindi yan mga dahilan upang hindi tayo mamuhay ng tama at sumunod sa ating Panginoon. Kaya sana lahat tayo ay kausapin ang Panginoon sa oras na ito. At ito ang gusto kong basahin sa 1 Corinthians chapter 11 na paalaala sa atin kung paano tayo magpa-participate sa selebrasyon ng Lord's Table. Sa unang Korinto, Kapitulo 11, mula sa verse 27, aking babasahin, tayo magsitayo. At may I call yung mga leaders na mag-a-assist sa akin to pumunta dito sa harapan sa paninimula natin ng selebrasyon. Verse 27, ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit may hina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Tayo manandali ang manalangin, ihanda natin ang ating mga puso na harapin ang ating gagampaning pangalawang yugto ng ating pananambahan. Panginoon, kami nagpapasalamat sa aming ginagawa ngayon na inihahandog namin ang aming mga puso, aming binubuksan ang aming mga puso at humihingi ng kapatawaran. Ihanda mo ang bawat isa na harapin ang napakahalagang inihabili ng Panginoon na kami ay magsama-sama
At kung madalas namin gawin ang celebration na ito ay aming gagawin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kami, iyong mga anak, na iyon ang nilinis, pinatawad, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo at sa Kanyang gawa. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan na Jesus. Amen. Habang tayo ay nakatayo ay ating basahin ang ating covenant. Sabay-sabay nating babasahin at maganda sapagkat nasa wika natin ang ating covenant. Sabay-sabay, simulan natin. Ako ay susunod at magpapasakop sa pamumuno ng Mount Holy Christian Bible Church. Ako ay hihingi ng kapatawaran sa aking pagkakamali at ako ay laging handang magpatawad sa hihingi ng kapatawaran, malaki man o maliit. Ako ay hindi magiging instrumento ng pagmamahal sa MCBC. Bagkus ako ay laging magsisikap na ang pagkakaisa ng MCBC ay hindi matutungis. Ako ay magtatrabaho sa sudulan ng aking kakayanan na ibinigay ng Panginoong Jesus sa ikalalagok ng MCBC. Aking ipagtitibayin ang espiritual na ulugan ng mga salitang mahalin ng Iglesia at laging makiisa. Aking ipaglalaban ng Iglesia sa kanyang kadakilaan at kalinisan sa paraang makikita ang tunay na anyo ng Kristiyanismo. Aking iingatan ang aking puso at pananalita upang hindi ako makasakit ng aking mga kapatid sa Panginoon at sa aking mga kaibigan. Ako ay magsisikap na maging masigasi sa pagmamahagi ng Ebanghelyo. Ako ay magpupusa sa aking maaaring maitulong para sa ikalalago ng Mount Holy Christian Bible Church. Ay mga kaupunan at ating sisimulan ang ating celebration. Amen.
Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Maraming salamat, Panginoon, na ang gawang ito ay aming nagawa at naging ganap. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ay magsitayo muli at ating awitin ang ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos na laging nagbibigay ng kaganapan sa lahat ng aming mga pangangailangan. At dalangin namin, Panginoon, na kami ay magpatuloy na mag-support sa iyong ministry dito sa MCBC. Muli, Panginoon, maraming salamat sapagkat ikaw ang dahilan kung bakit kami ay narito pa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.